Ang tanong na sino ba ang tama, Roman Catholic o Protestant ay isang salimuot na usaping historical at theological na nangangailangan ng malalim na pagsusuri batay sa kasaysayan ng simbahan at aral ng Biblia. Ang simbahang Katoliko ay nagsasabing may tuwirang kaugnayan ito sa mga apostol, lalo na kay Pedro, at naniniwala sa kombinasyon ng banal na kasulatan at tradisyon bilang batayan ng doktrina. Sa kabilang banda, ang Protestantismo ay sumibol noong Reformation noong 1517 na pamumuno ni Martin Luther bilang pagtutol sa mga katiwalian at aral ng simbahan na hindi ayon sa Biblia. Pinaglaban nito ang prinsipyo ng sola scriptura, ang Biblia lamang ang sakdulang otoridad, at sola fide, pananampalataya lamang ang batayan ng kaligtasan. Sa pananaw ng Katoliko, ang simbahan ang may otoridad na magpaliwanag ng kasulatan. Samantalang para sa mga Protestante, ang bawat mananampalataya ay may kakayahang unawain ito sa tulong ng banal na Espiritu. Mula sa historical theology, makikita sa unang 3 siglo ng Kristyanismo, simple at nakatuon sa Ebanghelyo ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Kalaunan, sa panahon ng Imperyong Romano, lumaganap ang structure at mga doktrinang wala sa orihinal na turo ng mga apostol. Sa ganitong konteksto, ang Reformation ay hindi simpleng pagtutol kundi isang pagsusumikap na ibalik ang simbahan sa orihinal nitong pananampalataya. Kaya't ang tanong na sino ang tama ay hindi madaling sagutin, pagkus may mas makakabuting itanong kung alin ang mas tapat na orihinal na pananampalatayang Kristiyano ayon sa Biblia. Parehong may punto ang Katoliko at Protestante, ngunit ang tunay na mahalaga ay ang Ebanghelyo ni Kristo na kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya, hindi sa relihiyosong sistema o mga gawa. Ang Ephesians chapter 4 verse 1-6 ay isang panawagan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na mamuhay ng karapat-dapat sa pagkatawag sa kanila ng Diyos. Hinihikayat niya ang bawat isa na maging magpakumbaba, mahinahon, matyaga, at magtaglay ng pag-ibig at pagpapasensya sa isa't isa. Binibigyang diin din ni Pablo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu at buklod ang kapayapaan. Ayon sa kanya, iisa lamang ang katawan ni Kristo, iisa ang Espiritu, iisa ang pag-asa, iisa ang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at iisang Diyos at ang lahat at Ama ng lahat, na siyang higit sa lahat, gumawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng mahalagang pundasyon ng pagkakaisa sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagkikilala sa isang Diyos at ang pagtutugon sa mga pagkakaisang dulot ng Espiritu sa pamumuhay ng may pag-ibig at kababaang loob.